Ito ay meron po tayong bagong paksa at ito po ay pag-aaral patungkol sa Diyos. Pinag-aralan natin nung una nating buwan ng January ay pinag-usapan at pinag-aralan natin ang tungkol sa Biblia. Ano ang Biblia? Sino nagsulat sa Biblia? Ilang libro ang Biblia? At bakit ipinasulat ng Diyos ang salita niya sa mga tao? At anong nagawa ng Biblia sa buhay natin bilang mga Kristiyano? At ngayon po, pag-uusapan natin ngayong gabi ay patungkol sa Diyos. Bakit nga ba maraming tao na hindi naniniwala na may Diyos? At sa mga naniniwala namang may Diyos, ano ba nagawa ng Diyos sa ating buhay bilang kumikilala na mayroong Diyos? Ngayon, ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay the existence of God. The existence of God. At babasahin natin sa mga awit 14, talatang 1. Ang sabi po sa mga awit, talatang 14, kapitulo 14, talatang 1, ito po ang sabi ng Diyos, walang Diyos. Yan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang gawa. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. Sa makatuwid, ang mga taong nagsasabi sa Biblia na walang Diyos, sila po yung mga taong masama. Sila po yung mga taong kasuklam-suklam. Sila po yung mga taong hindi gumagawa ng mabuti. Sa makatuwid, ang mga taong ito na hindi naniniwala sa Diyos at walang kinikilalang Diyos ay puno ng pride sa kanilang sarili. Hindi nila kinikilalang may Diyos sapagkat ayaw nilang pangunahan sila ng Diyos. Ngayong gabi, patutunayan ng salita ng Diyos na mayroong Diyos na gumawa sa atin at gumawa sa mundo. Ang Diyos mula sa kanyang mga salita ay nagpakilala sa kanyang sarili na may Diyos. At para mapatunayan yan, basahin natin yung Romans chapter 1, verse 19 hanggang 23. Ano po ba ang nakalagay sa Roma chapter 1, verse 19 hanggang 23? Basahin ko na po. Ipinahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng mga kasamaan at kalapastangan ng ginawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil hinayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. Ano ba yung mga ginawa ng Diyos para walang idahilan ng mga tao? Ginawa ng Diyos ang mundo, ang tao, ang mga laman ng mundong ito na nakikita po natin, pati ang dagat at kalawakan na may mga bituin, ito po ay gawa ng Diyos. Kung ito ay gawa ng Diyos, ibig sabihin, ang tao ay mayroong konsensya at mayroong common sense. Maliwanag na ipinakita ng creation na may lumikha ng mga bagay na ito. Sundan pa natin ang talata sa 21. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang mga pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila ay mga mangmang. Ang mga tao pong ito ay nagmamalaki sa kanilang sariling kaalaman at sinasabing walang Diyos dahil gusto nilang ipatunayan sa kanilang sarili na mas magaling ako sa Diyos at mas marunong ako sa Diyos. Lumalabas sa ginagawa nilang yon, sila ay lumalabas na mangmang. Maliwanag po yan, sinabi ng Biblia. At sa talatang 23, sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyos ang anyong tao na may mga kamatayan, mga ibon, mga hayop na may apat na paa at mga hayop na nagsisigapang. Ang mga tao pong ito na hindi naniniwala sa Diyos ay gumawa ng sarili nilang Diyos. Nakita nila yung araw, sinamba nila yung araw. Nakita nila yung baka, sinamba nila yung baka. Kung ano makita nila, yun ang kanilang ginagawang Diyos. Sa makatuwid, itong mga taong ito, bagamat nakita nila na nangyari ang lahat ng mga nakikita nila sa paligid, hindi man lang sila nag-isip, sino may gawa nito? Nakuha niyo po? Sundan pa natin. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, ito po ang sabi, ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Dahil para sa kanya,
ito'y kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Ibig kong sabihin ng Diyos sa talatang ito na ang Banal Espiritu po ang tutulong po sa atin upang maintindihan at maunawaan natin na sinasabi ng Biblia na mayroong Diyos. At kung mayroong Diyos, yan na nga po, pinapatunayan na po ng scriptures, ng salita ng Diyos, ang mga sinasabi niya na may Diyos. Ang dahilan po ng lahat ng ito kung bakit sila po ay hinagsasabing walang Diyos ay dahil naimpluwensyahan po sila ng gawa ni Satanas. Saan sa Biblia natin mababasa na itong mga gawa ni Satanas na ito ay nagbigay ng matinding o bumalot sa kanilang kaisipan para hindi sila maniwala na may Diyos? Tingnan niyo po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Kung meron po kayong Bible, sulatan niyo po ito. I-highlight niyo po ito. Ito po ang dahilan kung bakit ayaw nilang maniwala may Diyos. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita. Dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. At para mas lalo nating mabigyang liwanag ang ating pag-aaral, ginawa natin ng outline po ito at ginawa natin ng tatlong outline. Number 1, yung objection to the doctrine of the existence of God. Yung mga nag-o-object. Objection. Hindi po tama. Wala pong Diyos. Mga ganon, di ba? Kaya una natin pag-usapan, objection to the doctrine of the existence of God. Pangalawa, proof of the existence of God from the Bible. Not from any book, but from the Bible. Na ipapakita ng Biblia na may Diyos. Number 3, our conscience. Our conscience declare, no, na may Diyos. Our conscience declare it na meron ngang Diyos. Umpisa po natin sa ating pag-aaral yung objection. Bakit marami mga tao ang nag-o-object ng sabi dito ay walang Diyos. Nakakalungkot mang isipin pero may mga tao talagang sagad ang kasalanan at mabigat ang kanilang dinadalang kasalanan at ayaw nilang pakialaman sila. At itong mga taong ito na hindi naniniwala sa Diyos ay may sariling mundo. At ang madalas nating maririnig sa kanilang mga bibig, ito po, pakinggan po ninyo. To see is to believe. Sa madaling sabi, pag hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Dahil hindi ko nakikita ang Diyos, hindi ako maniniwalang may Diyos. Yun lang po yung punto doon. Ang problema sa mga taong ito na mga hindi nag-iisip, ayaw nilang maniwala na may Diyos, pero nararamdaman nila ang ginawa ng Diyos. Ano po yung unang ginawa ng Diyos? Kaya sila nabubuhay, ito po yung hangin. Nakikita ba ng tao ang hangin? Hindi. Pero nagagamit niya yung hangin at nakakahinga siya. Pero pag tinanong mo yung taong ito, paano ka nabubuhay kung walang hangin? Nakikita mo yung hangin? Hindi. Pero paano mo napatunayang may hangin? Nagagamit ko ang hangin, nakakahinga ako. Pero dapat pasalamatan mo kung sino may gawa ng hangin. Hindi naman basta lumabas yung hangin na yan kung walang gumawa. Kuha niyo po? Okay, to see is to believe. Ngayon, pag nakita mo sa bukid na mayroong relo na lumabas dun sa bukid, siyempre magtatanong ka, saan galing tong relong ito? Hindi naman pwedeng lumabas na lang yung relong yan sa bukid nang walang pinanggalingan. Di ba? Sa madalit sabi, hindi pwedeng lumabas ang isang bagay nang walang pinagmulan. Kaya ang Diyos po, yung lahat ng ginawa ng Panginoon sa mundong ito, ang langit, ang lupa, ang bituin, ang ibon, ang lahat ng mga nakikita natin maging dagat o tao, ito ay ginawa ng Diyos na mayroong purpose. Nakuha niyo po? Kaya hindi pwedeng sabihin ng mga taong ito na mga nag-o-object na walang Diyos, paano sila lumitaw? Kasi nga po, dahil sa mga maraming nagturo na tinuturo ng mga iba na ang tao po ay biglang lumabas, naging singaw na lumabas, yung Big Bang Theory. Pero pagka ito ay tinanong mo, itong mga atheist na ito, itong mga nagtuturong ito, hindi sila naniniwalang may Diyos. Kaya, libot-libong mga taon na pinag-aralan na ito, pero hindi sila maniniwala unless na sila po
ay ma-born again. Unless na sila po ay maliwanagan mula sa salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Yun po ang sabi ng Biblia. Kaya dito po makikita po natin na kung ganito ang mga taong kausap po natin, talagang sila po ay mag-o-object sapagkat marami po silang tinatagong mga kasalanan. Ang mga taong mayroong tinatagong maraming kasalanan, sila po yung unang-unang magsasabing walang Diyos sapagkat ako ang Diyos sa sarili ko. Ako ang nagmamay-ari sa buhay ko at wala akong pakialam sa Diyos. Nakakalungkot po pagka yun na po ang nakausap po ninyo. Sapagkat itong mga taong ito na nagmamalaki sa kanilang mga sarili, pag sila po ay namatay, saan pupunta ang kanilang kaluluwa? At kung hindi nila kinilala ang Diyos sa buhay nila habang sila ay nabubuhay, saan pupunta ang kanilang kaluluwa? Dalawa lang po ang pwedeng puntahan ng kaluluwa. Kung hindi sa langit, sa impyerno. Wala pong purgatorio. Sa makatuwid, gumawa ng paraan ng Diyos upang ipakilala sa tao na may Diyos na dapat katakutan ang tao. At dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Alam niyo ba na sa Biblia, mayroong dalawang everlasting? Ano yung dalawang everlasting, Brother Abel, sa Biblia? Yung sinabi sa book of Jeremiah, the everlasting love of God. No? The everlasting of God. Sa Jeremiah 17, binanggit yun. Nilikha tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Panginoon dahil sa kanyang everlasting love. Ngayon, nung pumasok ang New Testament, ipinakilala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at nagbigay, no, si Jesus ng tinatawag na everlasting life. So, dalawang everlasting, ipinagkaisa ng Diyos at ang sinabi sa book of John chapter 10, ako at ang anak, ako, no, at ang ama ay iisa. Hindi sila ibig sabihin na isang Diyos. Sila ay isa sa pagkakaisa sa layuning ihayag sa mga tao ang kanilang pag-ibig at ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yan po ang ginawa ni Kristo. Ngayon, itong mga taong ito na tumutuligsa at nagsasabing walang Diyos, hindi nila makakamit ang pag-asa ng buhay na walang hanggan malibang sila ay magpakumbaba sa kanilang mga sarili at aminin na sila ay makasalanan at manampalataya kay Kristo Jesus. Yan po ang katotohanan. Kaya itong mga nag-o-object na ito, unless na sila ay magpakumbaba, lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa Diyos, hindi nila kikilalanin na may Diyos. Marami na pong mga ateista na dati ay tumutulig na may Diyos, pero ngayon po ay mga nanampalataya na kay Kristo. Bakit? Sapagkat napatunayan nila mula sa kanilang pagsasaliksik na totoo nga na may Diyos. Ngayon, pangalawa, yung proof of the existence of God. Ano yung preba? Ano yung proof? Number 1, the Bible says, sinabi ng Biblia. Sabi sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Ngayon, yung word dito na God is Elohim, dual function. At kapag binasa mo yan sa Hebrew, makikita po ninyo na hindi lang pala isa ang tinutukoy diyan. Nung pasimula, meron na siyang kasama. Kaya pag binasa po ninyo yung Genesis chapter 1 verse 2, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Meron ng Holy Spirit. At sa lumang tipan, hindi pa ilalagay ang pangalan ni Kristo sapagkat lumabas ang pangalan ni Jesus, Jesus. Sa New Testament, no? Doon na siya lumabas. Pero sa Old Testament, pinakilala na siya na may lalabas na isang persona at ito po yung sa Isaiah 7:14 na ipanganganak ang isang sanggol at ito po ay ipanganganak ng isang birhen at ang ipangangalan sa kanya ay Emmanuel. Sa makatwid, sa lumang tipan, pinakilala na pa yung pangatlong persona at pinakilala ni Kristo lalo ang pangatlong persona nung si Kristo ay umakyat sa langit. Ang sabi niya sa mga disipulo, kundi ako aakyat, hindi bababa ang comforter. Hindi bababa ang banal na Espiritu. Kaya ako ay aakyat at siya yung bababa. At magpapakilala siya patungkol sa akin. Sa makatuwid, sinasabi sa Biblia na ang preba na nag-i-exist ang Diyos ay sinabi na sa Genesis 1:1. At pag binasa mo yung John 1:1, sinabi din yung word na in the beginning was the Word. Yung word na sinasabi dito, pinakilala ng Biblia sa verse 14 ng John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of God, full of grace and truth.
At sino po yun? Sinabi sa Revelation, siya po ay walang iba, yung kordero ng Diyos, the Word of God is Jesus Christ. Maliwanag po? Hindi po yung sinabi sa John 1:1 ay salita lang na lumalabas sa bibig, kundi yung word doon na capital W, ito po ay sinabi ay Diyos. The Word is sinabi sa Biblia is God. At dito po makikita natin sa Isaiah, bago po yung Isaiah, basahin po muna natin yung mga awit, Kapitulo 102, verse 25 to 27, na pinakilala ng Biblia na meron pong Diyos. Ito po ang sabi sa Biblia, Psalms 102, verse 25 hanggang 27. Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili kayo magpakailanman. Maluluma itong lahat ng tulad ng damit, at gaya ng damit ito inyong papalitan. Ngunit hindi kayo magbabago at mananatili kayong buhay magpakailanman. Nakita niyo po yung sinabi ng talata? Mawawala po lahat ng nasa mundong ito na ginawa ng Diyos. Maguguna po lahat ng ito. Pero ang Diyos mananatili. Diba? At hindi kailangan ng Diyos ang tao. Pero kailangan ng tao ang Diyos. Kasi kahit wala ang tao, nariyan ang Diyos. Pero yung tao, pag walang Diyos, walang kabuluhan ang buhay natin. Sapagkat tayo po ay ginawa lamang ng Diyos. At anumang oras tayo ay mamatay, magbabalik tayo sa lugar kung saan tayo nanggaling. Nanggaling tayo sa alabok. Ngunit ang katawang lupang yan ay nabubulok. Aalis po yung banal, yung espiritu, yung ating espiritu, no? Yung ating kaluluwa, aalis po yan. Ang pinakamalaking tanong po diyan, kasama ka ba ng Diyos? Kasama ba tayo ng Diyos? Kapag dumating yung tinatawag na pangalawang buhay mo. Sapagkat yung pangalawang buhay, yun yung kaluluwa natin. Hindi po ito naglalakbay sa paligid. Hindi po ito yung nagmumulto. No? Ang kaluluwa ng tao pag namatay, kung hindi sa langit, sa impyerno. Maliwanag po yan. Maaaring yung nagmumultong yun, ginagaya ni Satanas. Kasi spirit si Satanas eh. Pwede niyang gayahin ang amoy mo, pwede niyang gayahin yung galaw mo, pwede niyang pagalawin yung mga bagay na gusto niyang pagalawin para takutin ang tao. Pero yung Espiritu ng Diyos ay nagpapatunay na tayo ay pinalalakas at binibigyang unawa mula sa salita ng Diyos at maniwala tayong merong Diyos. Sapagkat sinabi mismo ng Biblia. Sa Isaiah 40 verse 21 hanggang 22, hindi nyo ba alam o hindi ba ninyo napakinggan? Wala bang nagbalita sa inyo kung paano nilikha ang mundo? Ang sabi ni Isaiah sa mga tao, hindi nyo ba alam o hindi ba ninyo napakinggan? Wala bang nagbalita sa inyo kung paano nilikha ang mundo? Nilikha ito ng Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa itaas ng mundo. Sa paningin niya, ang mga tao sa baba ay parang mga tikpaklong lamang. Iniladlad niya ang langit parang kurtina o parang isang tolda para matirhan. Ngayon po sa English, binanggit po yung sinasabi dito ang talata, yung earth is circle, ang mundo ay bilog. Bilog po ang mundo, yung earth bilog, hindi po siya flat. At hindi po siya dala-dala ni Atlas, no? Yung tinuturo ng iba, ang mundo daw po ay buhat-buhat ni Atlas. Hindi po totoo 'yon. Sapagkat pag binasa niyo yung Isaiah 40 verse 21 hanggang 22, binanggit po na yung mundo ay bilog. Ngayon, pangalawa, hindi lamang ito ay sinabi ng Biblia, ito po ay ipinakilala. The heaven declare the existence of God. Nakikita niyo po yung mga kalangitan, may mga bituin po yan. At ang sabi po sa mga awit, bilang ng Diyos ang bilang ng mga bituin. Bilang ng Diyos ang bilang ng mga bituin. At ang sabi po sa Biblia, ang mga bituin ay nilagyan ng Diyos ng pangalan. Ganon makapangyarihan ng Diyos na gumawa sa atin. Bukod sa alam niya ang bilang ng mga bituin, binigyan niya pa ng pangalan ng mga bituin. At ito ang nakamamangha bilang Diyos na lumalang sa atin. Bilang ng Diyos ang bilang ng ating mga buhok. At kung tayo ay namumblema, nalulungkot, nahihirapan, kung binigyan ng pansin ang buhok ng tao, gaano pa kaya bigyan ng pansin ng Diyos ang ating pangangailangan?
ang ating kalungkutan, ang ating paghihirap, no? Kaya hindi pwedeng hindi tayo pangunahan at patnubayan ng Diyos. Kahit na itong mga taong ito na nagsasabing walang Diyos, siya po ay patuloy pa rin inaakay at tinutulungan ng Diyos upang siya ay mapalapit sa Diyos. Subalit ang mga taong ito ay patuloy na nagmamalaki sa kanilang sarili at sinasabi niya na walang Diyos. At katunayan, pinatunayan ito ng kalangitan na merong Diyos. Sabi sa Isaiah 40 verse 25 to 26. Dito po ang sinabi ng Biblia. Buksan po natin ang ating Biblia sa Isaiah. Ayan. Isaiah 40 verse 25 to 26. Sinabi ng banal na Diyos, kanino ninyo ako ihahalin tulad? Meron bang katulad ko? Tumingin kayo sa langit. Sino kaya ang lumikha sa mga bituing yun? Ang Diyos ang lumikha niyan. Inilabas niya isa-isa ang mga yan habang tinatawag niya ang kanilang pangalan at dahil sa kanyang kapangyarihan, ni isa man walang nawala. Nakita niyo po, iningatan ng Diyos ang kanyang pagkakalikha sa mga bituin. At isa man sa mga bituing yun, walang nawala. Ganun kaingat ang Diyos sa kanyang ginawa. Kaya kung tayo po ay ginawa din ng Diyos, sino po ang inaasahan nating mag-iingat sa atin? Hindi ba't ang Diyos na lumalang sa atin? Pero ang nakalulungkot, ang mga tao patuloy pa rin nagmamalaki sa kanilang sarili. Walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos. Pero ang Diyos ay patuloy siyang minamahal, patuloy siyang tinutulungan, patuloy siyang ginagabayan upang lalong makita niya kung gaano siya kamahal ng Diyos sa kabila ng sila ay patuloy na tumatanggi na mayroong Diyos. At dito po pinakilala din po siya sa mga awit 19 verse 1 to 4. Ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig kang naririnig, ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. Alam natin na totoo ang Diyos sapagkat ipinakilala ito ng mga nakikita natin sa ating gandang-ganda tayo sa paligid po natin, di ba? Lalo sa gabi, inaantay natin yung eclipse, no? Inaantay natin yung buwan na bilog na namumula, yung buwan na puti, no? Bakit inaantay natin ang mga bagay na ito? Kasi nga namamangha tayo na minsan lang magpakita itong mga ganitong klase ng buwan, no? At ng mga bituin. Kung namamangha tayo sa mga bituin na yan at sa mga buwan na gusto nating makita, dapat mamangha tayo sa gumawa nito. At ang gumawa nito ay walang iba kundi ang Diyos sa langit. Yan po ay pagpapatunay na ang Diyos po ay nagpakilala sa atin sa maraming bagay. No? Kaya sinabi ng Biblia na may Diyos. Pansinin po ninyo, nasubukan nyo na pong tumayo ng 1 oras sa inyong kinalalagyan? Nasubukan nyo na pong tumayo? Tumayo po kayo ng 1 oras sa inyong kinalalagyan. Sa pagkatapos ng 1 oras na yon, kayo ba ay natumba? Kayo ba ay bumagsak? Pero nagbago yung oras. Nagbago yung oras. Ibig sabihin, umikot ang mundo nang hindi tayo bumagsak. Sino ang may gawa nito para hindi tayo bumagsak? Ito ay ginawa ng Diyos, kontrolin para hindi tayo mapahamak, para hindi tayo matumba. Once na galawin ng Diyos ang mundo, galawin ng Diyos yung mundo, magkakaroon ng chaos, magkakagulo ang mundo. Maraming mabibiyak na mga lagusan ng tubig, no? Magkakaroon ng mga pag-apaw ng tubig sa lupa. At lalo sigurong matatakot ang tao at sasabihin niya, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bakit pagka dumarating ang matinding kalamidad, bagyo, kidlat, tornado, earthquake, lahat ng kalamidad pag dumating sa isang lugar, ang tawag ng tao, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Bakit nung ikaw ay hindi nakararanas ng kalamidad na yan at nung ikaw ay masagana sa iyong buhay, hindi ka tumatawag sa Diyos? Nakuha niyo po? Yan ang damdamin ng Diyos sa tao. Kaya kung titignan ninyo, no? Kung titignan ninyo
Ang sinabi ng Biblia, ang tao ay hinalintulad sa tipaklong. Bakit tipaklong? Kumbaga, tayo ay isang tuldok lamang. Isang tuldok lamang sa ibabaw ng mundo. Pero bakit tayo pinansin ng Diyos? Bakit tayo pinansin ng Diyos? Pinansin tayo ng Diyos sapagkat tayo ay ginawa ayon sa kanyang wangis. At dahil tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis, dapat po matutunan nating magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon na siyang lumikha sa atin at nagbigay sa atin ng kalakasan, ng buhay, at higit sa lahat ng yan. Kapag ikaw ay nagsisi at nanampalataya kay Kristo, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yan po ay hindi nabibili sa mercury drug, hindi binibigay ng doktor, hindi binibigay ng kahit sino, kundi ang makapagbibigay lamang po ng buhay na walang hanggan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Sapagkat malinaw na sinabi sa Biblia na mayroong dalawang everlasting. Sabi sa Jeremiah, the everlasting love of God, at sabi sa New Testament, the everlasting life na binibigay ni Kristo Jesus. Maliwanag po. Kaya dito po makikita po natin na ang Biblia po ay hindi po nagkakamali sa kanyang mga sinasabi. Pinapatunayan po niya na mayroong Diyos. Kaya dito po, mas lalo nating ma-appreciate, no, na mayroong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. At pangatlo, hindi lamang po pinatunayan ng Biblia na may Diyos, kundi ang ating konsensya. Ang ating konsensya pinatunayan na mayroong Diyos. At ang sabi po sa Biblia, sa Genesis 1:26 hanggang 28, tayo po ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis at iniligay ng Diyos sa ating mga puso ang kanyang kautusan. At bilang iniligay ng Diyos ang kanyang kautusan sa ating puso, ang tao po nagkaroon ng konsensya. Nagkaroon po siya ng conscience na lalo niyang makita na may Diyos na lumalang sa kanya. Ang sabi po ni Pablo sa mga gawa, Kapitulo 17, talatang 22 hanggang 32. Ito po ang sabi, Acts chapter 17, verse 22 hanggang 32. Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng mga tao roon sa Areopagus at sinabi, mga taga-Athens, ba't yung mga Athenista, no, Athens, nakita kong napaka-reliyoso ninyo. Sapagat sa aking paglilibot dito sa inyong lungsod, nakita ko ang mga sinasamba ninyo. May nakita pa akong altar na may nakasulat ng ganito, para sa hindi nakikilalang Diyos. Itong Diyos na inyong sinasamba, na hindi pa ninyo kilala, ay ang Diyos na aking ipinangangaral sa inyo. Yun ang sabi ni Pablo. Yung sinasabi niyo sa isang Diyos na hindi nakikita, yan ang aking ipinangangaral sa inyo. Sa makatwid, itong mga taong to, yung mga tao sa Athens, hindi sila naniniwalang may Diyos, pero alam nilang may lumikha ng lahat ng bagay. Kaya ang ginawa nila, isinulat nila sa kanilang dambana sa isang hindi nakikitang Diyos. Kaya yun ang sinabi ni Pablo, ito yung pinangangaral ko sa inyo. Siya ang lumikha ng mundo at ang lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng mundo. At ang isang bagay pa na magpapatunay dito, na itong mga taong ito na kinakausap ni Pablo, ay mga taong nung una, ay talaga namang hindi mo makikitaan na naniniwala sa Diyos. Subalit sa patuloy na kanilang pagsasaliksik, napatunayan nila na may Diyos, kaya lang hindi nila matanggap at hindi nila malaman kung sino tong Diyos na ito. Kaya pinadala ng Diyos si Pablo para ipalagay sa kanilang kaisipan, sa kanilang konsyensya na mayroong Diyos. At ang sabi sa verse 25, hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ang lahat ng pangangailangan natin. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi at pinangalat sa buong mundo. Noon pa itinakda na niya ang hangganan tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa lupa. Ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo'y nabubuhay at nakakakilos, katulad din ng sinasabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Dahil tayo ngay ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyos ang ginto, pilak o bato
na pawang imbento at isip ng kamay ng tao. Nung una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinapansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. At sabi sa verse 31, sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang bakatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niya muli ang taong yon. No? Yun ay si Kristo na bilang nagkatawang tao. Nang marinig nila na sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, pinagtawanan siya ng ilan, pero sinabi naman ng iba, bumalik ka uli dito dahil gusto pa naming makinig tungkol sa mga bagay na ito. Pagkatapos umalis si Pablo sa kanilang pinagtitipunan. Ngayon, nalaman ng mga taong ito na mayroong Diyos sapagkat nakita nila ang mga nilikha ng Panginoon, ang kalawakan, ang tao, ang mga hayop, ang halaman, lahat ng mga bagay na nakikita ng kanilang mga mata ay nagpapatunay sa kanilang konsensya na mayroong Diyos. Nakakatakot na lamang po dun sa mga taong nagsasabing walang Diyos sapagkat mayroong pong hatol ang Panginoon. At yan po ang idinekta ng konsensya natin dahil tayo ay ginawa ayon sa wangis ng Panginoon. Kaya dito meron po tayong tinatawag na awareness, na meron tayong talagang puso na talagang kinakatok at kinakausap. Kung walang Diyos, paano nagkaroon ng dagat? Kung walang Diyos, paano nagkaroon ng bituin? Kung wala ang gumawa ng lahat ng ito, sino ang may gawa nito? Di ba? Sino ang gumawa niyan? Kaya sabi sa Romans chapter 2 verse 14 to 15, ang mga hindi Hudyo ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moises, pero kung gumagawa sila ng naayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala siyang alam tungkol dito ay alam nilang nararapat gawin. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang inuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. Pinatunayan ito ng kanilang konsensya dahil kung minsan iniusig sila nito at kung minsan naman ipinagtatanggol. Ang pinaka-the best na abogado ng isang tao ay ang kanyang konsensya. Kinakausap siya nito at pinagsasabihan siya nito. Kaya yung mga taong mamamatay tao, kahit magtago pa siya sa pulis, magtago siya sa hukuman, pero pag siya ay kinausap ng kanyang konsensya para lumitaw, para magsabi ng totoo, wala siyang magagawa. Sapagat uusigin siya ng kanyang konsensya. Ayan ang nakalagay sa Biblia. Ang tawag ng ibang mga tao dyan, karma. Makarma ka sana. Pero ang totoo niyan, hindi po karma ang ibig sabihin ng salitang iyon, kundi iyan po ay yung konsyensya na nagdikta sa ating isip at sa ating puso sa mga bagay na gusto nating malaman. Kaya yung konsyensya ay kinausap ng Diyos para patunayan na may Diyos. Yun po ang katotohanan po niyan. At ang nakalulungkot po, ang ating pong konsyensya ay nakurap sapagkat pumasok po ang kasalanan. Pumasok ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ay pumasok sa ating konsyensya, ang tao po ay nagmalaki sa kanyang sarili. At ang tao po ay nagmayabang sa kanilang sarili. At ito po ang sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Po, basahin natin sa Biblia, 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Ito po, basahin ko po ha. Maliwanag na sinabi ng Espiritu na sa huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ang sabi sa Biblia, darating po sa huling araw, nandito na po tayo sa huling araw, na may lalabas pong mga maling katuruan at ituturo ito sa maraming mga tao. Yun ang dahilan kung bakit lumabas itong mga taong ito na hindi naniniwalang may Diyos. Kasi pagkat ang gusto nila, sila ang Diyos ng kanilang sarili. Ngayon, ang sabi nga ni Pablo,
sa binanggit sa mga talata na totoong hindi nakikita ang Diyos. Sabi niya sa mga Athens, totoong hindi nakikita ang Diyos. Pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, ang pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. Hindi lumabas ang isang puno nang basta na lang ito binato ng buong buo at naging puno. Mula sa langit, nagsalita ang Diyos. Magkaroon ng dagat, magkaroon ng bituin, magkaroon ng buwan. Lahat ng mga nakikita natin dito sa mundong ito ay patunay na may Diyos. Nakuha niyo po? Patunay po yan na may Diyos. At sana po, ngayong gabi ay na-bless po tayo sa ating pong pag-aaral. Pinutunayan po natin sa tatlo nating puntos yung objection, yung proof na may Diyos mula sa Biblia, at yung ating pong tinatawag na konsensya, nagpatotoo na may Diyos. No? At tayo po ay mananalangin. At hiningan natin si Brother Adelmo. Ngayon ko lang uli nakita eh. Brother, andiyan ka pa ba? Tulog yata si Brother. Brother Jay, paki-closing sa ating prayer para sa ating pagtatapos. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus Christ, kami ay nagpapasalamat, kami ay nagsama at nagpipol sa pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat dahil kami pong isa ay naka-attend ng maayos at ligtas po. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin at patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Lord Jesus Christ, kayo na po ang bahalang gabay at maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. At sana po ay na